Magandang araw mga boss. Meron akong ituturo ngayon sa inyo. Ito ay motor ng washing machine. Manual washing machine, manual to. Motor. Ituturo ko sa inyo kung paano i-wirings ang motor ng washing papunta dun sa timer. Kung paano siya gagana. Ito ay tutorial lang kung paano siya iwa-wiring, pero kung doon mo ito ikakabit talaga sa pinaka katawan ng washing machine ay medyo mayroon pa siyang dadaanan ng mga wire. Pero ito ay dito lang sa labas. Hindi siya wala itong katawan na pagwa-wiring kung nandito lang sa labas, para madali ninyo makuha o maintindihan kung paano ito iwa-wiring. Kung meron kayong mga sirang washing machine na sira, kung gusto niyo makatipid, kung kaya nyo naman wiringan, kayo na ang gumawa para makatipid kayo sa mga labor at siguro sa materialis na lang ang inyong gagastusin. Ganito mga boss, meron ako ditong capacitor. Ang capacitor natin ay ang value niya ay 10 UF, at meron akong timer dito na 3 wires. Ito, at meron akong isang motor ng washing machine. Mga boss, ito lahat ay mga good naman ito, so hindi na natin kailangan na testerin. Ang papakita ko na lang sa inyo kung paano ito iwa-wiring. Mga boss, kung papansin niyo dito sa motor natin ay meron tayong tatlong wire. Ang motor ay ng washing machine ay palaging tatlong wire yan. So itong kulay blue, ito po ay sa line in. Dito ang papasok ang supply. At ito naman ng dalawa ay para sa reverse at saka forward. Ngayon, para gumana ang ating pagwa-wirings, ito ikakabit natin ngayon yung timer muna. Kakabit natin yung timer. Ito yung timer natin. Siya nga pala mga boss, ang timer natin ay may tatlong wire din siya. Itong kulay brown na to, ito yung line in. Ito yung source niya, yung supply. At ito rin ang reverse at forward. Itong kulay yellow at ang kulay red. Ngayon mga boss, ganito lang. Kung gusto nyong malaman, unahin natin tong reverse forward. Yung parehas red, pagsamasamahin lang natin. Pero minsan sa ibang timer, hindi siya magkaparehas ng kulay. Malalaman nyo na lang kung reverse o forward siya dahil nakaseparate yan dito sa kabilang side. Dito magkadikit yan, dalawang reverse at forward, lagi yan siya magkasama at nakahiwalay itong line in. So doon naman sa wire na yan, kahit alin dyan ang pwede mong gawing forward o reverse. Pwedeng ito ang reverse, pwedeng ito ang forward, o kaya ito ang reverse, ito ang forward. Pwede nyo pagpapalitin yan, yung kung alin dyan sa kulay dilaw na yan ang gusto nyo gawin. Pero para madali natin maintindihan, parehasin na lang natin ang kulay sa yellow. Yan, yung galing sa motor, dilaw sa dilaw, papunta sa capacitor dito sa timer. Tapos ngayon red sa red, galing sa motor papunta sa timer ay kulay red. Ngayon itong kulay blue naman mga boss, ito ang line in. So meron tayong itong saksakan na to, dito natin ikakabit ang line in na isa. Yung isang linya na yan dito sa ito, yon yung saksakan natin. Meron tayong saksakan, dito natin siya ikabit sa kulay blue. Yan, dyan. Kahit saan dyan, pwede nyong ikabit dyan sa kulay red o sa kulay blue, yung line in ng galing sa motor. Ngayon, ang papunta naman dito sa timer, ito naman ngayon isang wire na galing sa
power cord sa line in. Dito naman siya pupunta ngayon sa kulay brown. Ayan. So lalagyan lang natin siya ng tape para safe tayo mga boss. Hindi tayo, kahit temporary lang munang tape para wag lang tayo makuryente. Pero kung kayo gagawa ng mga linyada, kayo ang gagawa ng mga wiring, kailangan i-sure nyo na hindi kayong madidisgrasya o kaya hindi madidisgrasya yung gagamit ng washing machine. Kailangan lalagyan nyo talaga siya ng electrical tape na maayos, na hindi siya mapapasukan ng tubig. So ito, temporary lang ito dahil tutorial lang naman ito para maintindihan nyo lang. So ayan na. Ito yung galing sa saksakan natin. Ayan, pumasok siya dito sa kulay blue ang isang linya. At yung isang linya ay pumunta sa timer. Ngayon, ang ito naman na capacitor na 10 microfarad. Ang kadalasan mga boss na ginagamit sa washing machine ay kung hindi siya 10 microfarad ay 11 microfarad. Kahit magkaiba sila ng minsan 400 volts lang yan, pwede na rin yon. O kaya 450 volts, pwede na rin yon. Basta ang farad niya ay tama. Ayan, ang nakalagay ay 10 microfarad. Ayan, 450 volts. So ganito lang mga boss, para malaman mo na kung yung motor mo ba ay ang hinihingi niyang farad ng capacitor ay 10. Dito nyo malalaman yan sa sticker ng motor. Mayroon yan nakalagay din dito na ayan. Ayun oh. May nakalagay siya na cap 10UF 400 volts. So dyan nyo malalaman kung anong capacitor ang kailangan ng motor. So ngayon ang nakalagay ay 10 microfarad. So 10 microfarad din ang kailangan natin sa ikabit. Kasi pag naikabit natin yung maling capacitor, pwedeng uminit yung motor o kaya hindi siya umandar pag mali yung capacitor na naikabit. So bago kayo magkabit ng motor, mga boss, alamin nyo muna kung anong value ng capacitor ang kailangan nyang ikabit. Kagaya nito nakalagay 10 microfarad. So 10 microfarad din ang kailangan mo capacitor para match talaga siya doon sa motor na binili ninyo. Ngayon ito, mayroon siya dito wire, ito dito galing sa capacitor, ay galing sa timer. Itong dilaw na reverse forward, dyan mo itatap ngayon yung capacitor. Kahit magkabaliktad yan, walang problema mga boss. Kahit dito nyo ikabit yan, pag ganyan, o kaya pagpalitin nyo ng ganon, ay pupwede rin yan. Walang problema. So ganyan lang ang pagkabit ng capacitor dito sa washing machine. Ayan. So nakita ninyo mga boss. So galing dito sa motor. Ayan. Itong yellow at saka kulay red. Pinagsama ko ngayon ay pinagsama ko dito sa papuntang timer. Ang yellow at saka red. At pumunta siya dito sa may capacitor. Ayan. Ganyan lang mga boss ang pagwa-wiring ng capacitor at timer at galing sa motor. So ngayon mga boss, para safety lang tayo, lagyan ko lang uli ng tape to. Temporary lang siya para wag lang makadisgrasya. Uli, paalala ko po sa inyo, kung kayo ay magwa-wiring, kailangan ay safety. Lagi nyo lalagyan ng tape ng maayos para hindi makuryente ang gagamit ng washing machine. So ngayon, ayan, natapos na tayo sa ating pagwa-wiring. So mga boss, testing natin kung okay na yan, andar na ba siya. Ito, malalaman natin yan. Ayan, isasaksak ko na mga boss. Ayan.
So, iikutin ko yung timer. Ito, pag-ikot ng timer. Ayun. Umikot na. So, ayan na mga boss. Ganun lang po. Umandar na siya. Umandar na po ang ating motor ng washing machine. So, pagka kayo po magkabit nito, mayroon pa ito dito belt at pulley. Tapos saka ito tornilyo yan. Dito lang po ay pinapakita ko lang po sa inyo, tinuturo ko lang yung paano mag-wiring ng motor papunta sa ating timer switch. Ito po ang ating timer switch, ito po ang motor, ito po ang capacitor. So ayan po mga boss, nakita po ninyo, gumagana na po. Sana po nakuha po ninyo, naintindihan po ninyo ang aking munting tutorial. Pakishare na lang po doon sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, para matutunan din po nila ang pagwa-wiring ng motor papunta sa motor ng washing machine papunta sa timer. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.